Kaya ang sabi ni Paul, ang taong bukas ang isip, nakikinig, nagsusuri, nagtatanong. Dapat ang labanan natin yung pride, hindi yung knowledge. If we do not open our arms to knowledge, then we are welcoming ignorance. And ignorance is a very dangerous thing. So, ito, basahin na po natin, ha? Nung gabing yun, pinapunta ng mga disciples sina Paul at Silas sa Berea. Okay? Pagdating nila doon, pumunta sila, galing sila ng Thessalonica nito. Pagdating nila doon, pinapunta sila sa synagogue. Okay? So sa mga hindi po familiar ko ano yung synagogue po ay a place of place of worship and studying. Doon sila lagi nag-i-scriptural reading. Parang mini temple ito, pero mini version lang talaga kasi yung temple nasa Jerusalem. Yung mga synagogue para yung mga basta maliit lang siya na place of gathering. Okay, na doon sila nagbabasa doon nagpupunta yung mga tao every Sabbath. Okay? So tapos yung mga nag-i-study ng scriptures, araw-araw pumupunta din sila doon. Okay, so hindi lang Sabbath, yung mga students talaga. Okay. Pagdating nila doon, pumunta sila sa synagogue. Nung gabing yun, pinapunta ng mga disciples sina Paul at Silas sa Berea. Pagdating nila doon, pumunta sila sa synagogue. Mas bukas, ito na, verse 11, yung ating next week birthday ni Maris Narag-Abana. Uy, paki-inform ako paki-inform ako. Yan. Thank you. Tapos mas bukas ang isip ng mga tao sa Berea kaysa sa mga taga Thessalonica. Ulitin ko mas bukas ang isip ng mga tao sa Berea compared sa Thessalonica. Bakit? Ano ba nangyari sa Thessalonica? Sa Thessalonica, so chapter 17 pa rin, kaya gaya ng nakasanayan, pumunta din si Paul sa sinagoga to, okay? Sa loob ng 3 weeks tuwing araw ng Sabbath, nandun siya at nakikipagdiskusyon sa mga tao gamit ang scriptures. Ina-explain niya sa kanila at pinuprove niya gamit ang scriptures na kailangan talagang maghirap ang Christ at mabuhay muli mula sa kamatayan. Sinabi ni Paul, si Jesus ang pinoproclaim ko sa inyo, siya ang Christ. May ilan sa kanilang nakumbinsi, at sumama kina Paul at Silas. Nakumbinsi rin pati mga kilalang babae. O kita nyo, meron na mga kilalang babae, mga influential na babae. Kasi mga mga Gentiles okay? So kilalang babae at maraming Greeks na sumasamba sa Diyos. Pero mga taga Thessalonica to verse 5 ng chapter 17. Pero nainggit yung ibang mga Jews. Nainggit yung ibang mga Hudyo kaya ginather nila ang mga tambay. At gumawa sila ng gulo sa buong city. Sinugod nila ang bahay ni Jason para hanapin sina Paul. Si Jason yung nagbigay ng accommodation kina Paul. Okay? Para hanapin sina Paul at Silas at dalhin ang mga ito sa harap ng mga tao. Pero nung di nila mahanap ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ang iba pang mga disciple para iharap sa mga officers ng city at sumigaw sila ng gugulo ang mga taong to kung saan-saan. Sila yung nanggulo. Ang ayos-ayos sila yung nanggulo At nagstay sila at pinagstay sila ni Jason sa bahay niya. Nilalabag nilang lahat ang mga utos ng emperor at sinasabi nilang may ibang hari na Jesus daw ang pangalan. Nagkagulo ang mga tao at ang mga officer ng city. Nung narinig nila ito, pinagmulta ng mga officers si Jason at ang mga kasama niya. Saka sila pinakawalan. Kawawang Jason. Okay? Pero at least si Jason kilalad lang tapos pinagmulta. Yung ibang karakter dito ginulpi pa nila Okay? So grabe itong mga Jews na to Tapos sinusundan nila si Paul kahit saan magpunta. Ganon sila ka-obsess kay Paul. Ang dahilan lang nainggit sila. Pero nainggit yung ibang mga Jews. Nainggit. So isa sa mga repercussions ng sarado isip na iinggit. Kapag nainggit ka, nagsasara isip mo. Kahit may sense yung sinasabi ng tao, dahil nainggit ka, nagsasara isip mo. Magkasunod yan from Thessalonica dumiretso sila ng Berea Nung gabing yun, dahil nawala na sila, pinatakas na sila ni Jason. Nung gabing yun, pinapunta ng mga disciples sina Paul at Silas sa Berea. Pagdating nila doon, pumunta sila sa synagogue. Mas bukas ang isip ng mga tao sa Berea. Sa Berea kasi walang mga inggiterong mga Hudyo na nanggugulo.
So ulit, karaniwan, ang nagiging sanhi ng saradong isip ay inggit. Kaya nung nakaraan, di ba, may post ako dito, tapos sabi ng mga comment dito, si Can Santos, na malapit ng ikasal, no? Si Can Santos, nag-comment, sabi ni Can Santos, parang yung mga Pharisee po, nung pinagaling ni Jesus yung lumpo, yung tuyo, yung kamay, no? Nung pinagaling niya, pati basta yung mga pinapagaling niya sa araw ng Sabat, binibig deal ng mga Pharisee, no? Ng mga Pharisee at ng mga religious leaders, big deal nila at nagagalit sila kay Jesus kasi nagpagaling sa araw ng Sabbath. Sabi ko, actually, ginagamit na lang nilang issue yung araw ng Sabbath. Kahit hindi Sabbath gawin niya ni Jesus, galit pa rin sila. Tanong niyo kung bakit. Kasi si Jesus ang nagpagaling, hindi sila. Hindi nila matanggap na sandali, ako yung sikat dito, ako yung nasa authority, ako yung naka-uniforme, ako yung matagal na dito, ako yung bla bla bla, ako to lahat, ako si super prayer man. Bakit hindi ako imposible na siya yung gamitin ng Diyos? Ba't hindi ako ang ginamit? Parang nung napanood niyo yung General Luna, di ba? Ano sabi nung isa si Malbar kay Aguinaldo? Ba't naman kasi hindi mo pa siya payagang mag-resign, di ba? Nagre-resign siya. Ba't hindi mo pa siya payagang magbitiw? Nandito naman ako. Tatandaan niyo, sabi ni Malbar, nandito naman ako, diba? Ayaw niyang sundin, bakit gusto niya siya? Okay, so ganun din yan, sabi ko, kahit hindi Sabat pinagaling ni Jesus, magagalit sila. Bakit? Inggit, di ba? Inana natin yan na nakaraan sa sobrang inggit nila kay Jesus, gusto nilang ipapatay si Jesus. Tapos nakita nila, binaabangan nila kung anong gagawin ni Jesus, binuhay ni Jesus si Lazarus. Sa sobrang inggit nila, pati si Lazarus gusto nilang patayin. Isipin nyo gaano kasamang cancer yung inggit, na pag nainggit kahit ano na lang sumasaray isip nila. Kahit na nakakatulong, kahit na totoo yung sinasabi, kahit na scripturally sound yung sinasabi, sobrang consistent, wala ka na maisagot. Wala ka maisagot sa mga sinasabi, no? Kailangan mo nilang tanggapin na tama kasi yun talaga ang consistent, philosophically consistent, rationally consistent, tapos mukhang maka-Diyos na sakto, nakaka-glorify kay Lord yung sinasabi, ayaw mo pa rin tanggapin, sarado pa rin isip mo. Bakit? Inggit. Kasi hindi ikaw yung ginamit. Nagagalit kasi hindi siya yung ginamit. Hindi ako, dapat ako. Grabe yung inggit po. Grabe. Kayang isara talaga ng inggit ang pinakamatalinong utak. Kayang isara ng inggit. Pero nainggit, verse 5, markahan nyo sa mga Bible nyo kung anong nagiging bunga ng inggit. 17 verse 5, pero nainggit yung mga Jews, kaya ginather nila ang mga tambay at gumawa sila ng gulo sa buong city. Punta tayo sa ay hindi ito yung Bible na wala yung mark dito. Kasi meron din dito na sobrang nainggit yung mga Pharisee kay Jesus. Sobrang nainggit yung mga Pharisee kay Jesus kasi ang dami nang naglilipatan, ang dami nang kay Jesus sumusunod. Samantalang si John the Baptist, yung mga disciples niya, nagsunuran na kay Jesus. Sabi niya, sakto, tama. He must be he must be glorified, I must be humbled, no? Dapat siya maitaas, ako maibaba. Yun ang sabi ni John. Ito hindi yung nagagalit. Si Lucifer nainggit sa posisyon ng Diyos. Ayan, si Lucifer pinaka-talented sa lahat. Ayun, tingnan niyo nangyari. Inggit. Saan galing yung inggit? Sa pride na dapat ako dapat ako yun dapat ako yun. Ako si magaling, ako si anointed, ako si dapat ako yun Ako ang nag-umpisa ng gawain ito Akin to, gawain ko to. Akin to. Kaya pansin niyo yung ibang mga leader, ayaw mag-mentor. Ayaw magturo, lalo nang hindi niya kalahi. Ayaw magturo nang hindi kadugo. Bakit? Akin to Si Dr. Miles Monroe, yung papalit sa kanya, na-train niya na 20 years. 20 years naka-ready na bago yung time na sinet niya sa sarili niya mag-retire. How much humility do you need? Gaano ka-humble para ihanda yung sarili mong umalis dun sa bagay na ginamit ka ni Lord para ikaw ang magtayo mula sa pinakamaliit, ikaw ang magpalaki, tapos hinahanda mo yung sarili mong iwan yung gawain. Hinahanda mo na yung sarili mo na pag kahit ano mangyari sa akin,
meron ng papalit sa akin. Yung iba ayaw maglagay ng kapalit. Ayaw. Kasi magiging dispensable sila eh. Ayaw nila maglagay ng kapalit. Pride. Yung ayaw nila maghanda. Hindi naman pag handa na siya, hindi naman ipapalit sa'yo. Basta may handa lang, may nakahanda lang. Kaya ayaw din natin ng insurance eh. Pride. Hindi ako mamamatay nang wala akong permiso. Yan ang inaano natin eh. Ayaw natin pumayag. Ayaw nating tanggapin yung katotohanan na pwede kang mamatay nang wala kang permiso. Iniisip natin mamamatay lang tayo pag payag na tayong mamatay. Hindi ho ganun yun. Pwede kang mamatay anytime. Kasi fragile ho ang tao. Babasagin ho tayong lahat. Pero kasi taas ng pride natin, ayaw. Ayaw mag-mentor, ayaw mag-disciple. Ayaw magturo. Ayaw. Gusto lang niya magturo. Gusto lang niya natuturuan. Pero ayaw magturo. Ayaw magturo ng level, yung maggagawa siya ng level na kayang pumalit sa kanya. Ayaw. Lahat tinuturing na competition. Ayaw. Pride. Si Lucifer, pride. Adam and Eve, pride. Adam and Eve, ang mother of all sin po, pride. Yung envy san galing sa pride. Sa pride ho galing yung envy. Anak ng pride yung envy. Kaya mga leaders po na nandito, no, mag-mentor kayo. Mag-mentor kayo kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Paano pag bigla tayong kinuha ni Lord? Sino magtutuloy? Mag-mentor ho kayo. Kasi pag ganyan, ano mangyayari? Paano mangyayari? Si Dr. Miles Monroe, bigla-bigla na lang. Dr. Miles Monroe, paano kinuha ni Lord? Nag-crash yung aeroplano, palanding na. Nag-crash yung aeroplano. Siya pati asawa niya, patay. On the spot. Paano kung hindi siya nag-ready? Paano yung ministry sobrang laki worldwide? Paano kung hindi siya nagturo? Sino yun? Di anuan yun. Tag dito, agawan. Di away, gulo yun kung sino papalit. Hindi, may naka-ready na siya Hindi man niya siguro nakita kung paano talaga siya ukunin ni Lord, but he saw that coming. He saw that coming, that one day he will be taken away na mabilisan. He will be taken away by the Lord. O kung ano man, he will be taken away. Naka-ready siya. Hindi siya kayang gulangan ni Satan. Naka-ready siya. Hindi kaya itumba yung ministry na pinatayo sa kanya ni Lord. Bakit? Hindi naman kasi akin to. Kahit napapinangalanan niya Miles Monroe Ministry, hindi naman yan ministry ng tao. Ministry ni Lord yan. Ito mga ginagawa natin, hindi naman to atin. Kay Lord po to. Balik tayo dito. Paano maging bukas? Pinakita ko sa inyo paano maging sarado. Paano maging sarado? Saan galing yung pagiging sarado? Sa inggit. Inggit. Kahit yung mga kahit yung mga religious debates, tinan mo pag nag-usap sila, nagkakapersonalan na, puro ad hominem na, inggit kasi. Pag wala na maisagot, sinasabi isang Bible lang basihan, pero yung isa bumubuklat tapos maayos, yung isa wala nang masabi, personal na lang na atake. Inggit. Kaya hindi makaamin ng mali. Pag nagkamali, ayaw umamin. Ayaw. Pride. Imbes na tuloy mag-grow tayo, hindi ka naman kasi mag-grow kung hindi ka ready magpa-correct. Hindi ka ready magpa-correct kay Lord, hindi ka mag-grow. 10 years, 20 years, pwedeng lifestyle mo mabago, pero yung yung maturity mo sa scriptures, hindi. Ang daming Christians ganyan. Pagdating sa scriptures, wala, mga malnourished. Umunlad yung buhay, nagkakotse, nagkabahay, pero yung spiritual nila, mga bansot, mga undernourished. Pag Bible na usapan, dinadaan na lang lagi sa joke. Joke na lang lagi. Hindi mo na makausap ng matino pag Bible ang usapan. Tapos pag ikaw to nagpupush, ang tawag pa sa'yo si hyper-religious. Pagkain natin to Saka naman nakakita, pagkain natin to kailan ka ba kumakain? Once a year? Pag Christmas lang? Once a week? Kung sino pa yung gumagawa ng tama, yung pa yung dadaragin, pagtutulungan. Yabang-yabang porque marami alam sa Bible. Kaya ayaw namin dumadami alam sa Bible, yung mayabang. Hindi naman humble. Kala mo, parang iniisip nila, pag wala kang alam sa Bible, nagiging humble ka. So, isipin nyo yung maxim na yun. Ano, maxim ba tawag doon o axiom? Ang tawag doon? Yun yung mantra nila. Yung mantra ng mga maraming Christians ngayon. Ang sasabihin, ipagtatanggol yung katamaran nila sa pagbabasa ng Bible, sa imbis na pag-pray nyo ko, nasipagin ako na magkaroon ako ang sasabihin lang, hindi, ayaw namin kasi kapag dumadami yung alam sa Bible, yung mayabang, kami mga humble. So, ang equation ay ignorance of the world ignorance of God's word equals humility.
Yan. Paano yun nangyari? Ignorance of God's word is humility? Seriously? Ano sabi ni Jesus kay Nicodemus? Ikaw, teacher ka ng law, tapos hindi mo to alam. Di ba sabi niya ni Nicodemus sa John chapter 3? Ang bira ka, teacher ka ng law. Teacher ka ng scriptures, tapos hindi mo to alam. Paano maging sarado yung utak? Inggit. Mainggit ka lang. Sasarado talaga utak mo sa lahat. Sasarado utak mo. Yung sobrang selos, saan yung galing? Sa inggit. Kahit mga magkakaibigan, nagkakahiwa-hiwalay, sa inggit. Imbis na i-celebrate yung panalo ng kaibigan niya, gustong daragin. Di ba? Ganyan tayo eh. Kanya-kanyang sapawan. Di ba? Yung kwentuhan natin na wala ka sa lolo ko. Nakakatawa yan pag joke-joke. Pero sa totoo, di ba? Pag may nagkwento, meron pa isa, tatabunan yung kwento. Meron dito nag-umpisa na nagkukwento siya, nagtitestimony siya ng mga ginawa sa kanya ni Lord. Anong gagawin ng isa? Tatabunan. Imbis na suportahan. Wala yan dun sa amin. Grabe. Mag-post ka sa Facebook, mag-post ka na nasa ibang lugar ka, halimbawa nasa Hong Kong ka o nasa Boracay, di ba? Ano sasabihin? Ibig sasabihin, uy, enjoy kayo diyan. Ano sasabihin? Uy, i-try niyo yung sa sa Station 1. Doon kasi kami nung nandiyan kami, lagi kami sa Station 1, yung pangmayaman. Doon niyo i-try, doon mas maganda. Hindi talaga hindi makapagbigay ng moment sa iba. Lagi na lang lagi tukol sa kanya eh. May mga kaibigan kayong ganyan. Minsan ka na nga lang magkwento, sa sapawan ka pa. Nanununog. Yeah. Ganyan ho sumra isip. Kaya mag-ingat ho tayo. Ingatan natin yung sarili natin sa pride. Kasi with pride comes envy. With envy comes close-mindedness. And when your mind is closed, that is a very, very dangerous thing when your mind is closed. Why? Kasi ho, kapag punong-puno ka ng sarili mo, kahit anong salin ni Lord sa'yo, tatapon lang. Kahit nga hindi ka sa Bible punta, yan ang sasabihin. Ano sabi ni, Sino to? No? Empty your cup so you may fill it again. Sino yun? Si Cho. Di ba si Cho nagsabi na? Empty your cup. You need to empty your cup. You cannot go to God. You cannot approach God with your cup full of yourself. My cup overflows. So, ibig sabihin, empty mo para malagyan ni Lord. Hindi pwedeng dala-dala mo yung sa'yo. Hindi, Lord, ito akin to. Hindi mo to pwedeng, wala tayong matututunan yan. Wala. At kung sa tingin nyo talaga, dahil matagal na ako dito, alam ko na lahat, sa tingin nyo talaga, si C.S. Lewis nga, sabi ni C.S. Lewis is regarded as the 21st century's finest Christian apologist. Si C.S. Lewis. Si Bruce Lee, be water, sabi ni Bruce Lee. Be water, my friend. Ang sabi ni C.S. Lewis, each generation gets one thing right, at least one thing right, and one thing wrong about God. Totoo. One lifetime is not enough to fully understand the vastness of God. Seriously? You have a 3-pound brain and you are given like how many years here on earth? Kailan lang tayo natuto talaga mag-isip, mag-process after our toddler years? So, 5 years old tayo. So, halimbawa ako ngayon, 43 na ako. So, ilang taon pa lang ako nakakapag-isip. Tapos, ilang taon pa lang ako nag-umpisa magbasa. Ilang taon pa lang ako sa church. Tapos, sasabihin ko, figured out ka na lahat. Alam ko na yan lahat. Wala na akong kailangan matutunan. Alam ko na yan lahat. Hindi ko na kailangan magbasa. Alam ko na yan lahat. Talaga. Imposible kong mangyari yan. Sobrang imposible mangyari yan. Kaya when we try to when we talk theology, we look at the pages of history as well. Why? Kasi hindi kaya ng isang generation maintindihan lahat. So pupunta ka sa history, titingnan mo kung ano mga naintindihan ng kada generation sa Diyos. Kasi nga staggered yung revelation eh. Staggered yung revelation from the Old Testament all the way to the New, unti-unti yung pag-reveal. Bakit? Hindi naman kaya i-receive ng tao sabay-sabay. Yung fullness ng Diyos i-reveal sa isang upuan. Tinawag mo pang Diyos. Sabi nga ni Philip Yancey, ang vastness ng knowledge ni Lord at ng knowing God, no, yung buong dagat,
Tapos nandun tayo sa beach, nakalubog lang yung paa natin sa beach. Yun na. Yun na experience mo, yun na yung alam mo. Yung dagat ang laki-laki. Sobrang lalim, sobrang laki. Huwag po tayong matigil. No? Huwag tayong matigil sa sa desire at sa gutom na matuto at makilala pa ang Diyos. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi pa, layo pa. Layo pa. Kahit nga si Paul, tanongin mo sasabihin ni Paul, ang gusto ko sa buhay, makilala ko pa ang Panginoon. Si Paul na sumulat ng 2/3 ng New Testament. Ang sabi niya, gusto ko pang makilala ang Panginoon. Tapos eto tayo, andito mga modern people na magbabasa ng Bible 30 minutes, 1 hour a day, maswerte na umabot ng 1 hour. Magbabasa ng 2 chapters, 3 chapters a day, tapos tingin natin, yun na, alam ko na yun lahat. Alam ko na yun lahat. Yung iba pa, obsessed na gusto, kailangan magsasalita sa tenga lagi si Lord. Kailangan ko, I need a word from the Lord. I need a word from the Lord. Pastor, give me a word from the Lord. Pero yung Bible, ayaw tingnan. Bible nila ayaw basahin. Gusto lagi parang magic. Nandiyan yung Bible, yan yung word. Ba't di nyo basahin? Gusto nyo lagi kayo may padrino, nagpapapadrino kayo. Hindi tayo nagdadasal sa mga santo-santo, hindi tayo sa ang mga evangelical Christians, ayaw natin, huwag ka magdadasal sa santo-santo. Hindi gusto ni Lord yung pumapadrino, pero kung tayo sa mga pastor, Lord, pastor, sabihin mo sa akin, mag-usap ang Panginoon. Ba't di ka magbasa ng Bible? Ba't di ka mag-pray? Ayaw mo mag-devotion, gusto mo na lang lagi, pinapasagot mo na lang lagi yung mga kay pastor. Di parang trinato rin natin, parang trinato na nating santo-santo, kulang na lang sabitan natin sa pagita. Mag-build kayo ng sarili nyong relationship kay Lord. Hindi lahat pinapasagot nyo kay pastor. Paano pag nauna kayong kunin ni Lord, tapos andun na nakaharap ka kay Lord, wala si pastor doon, paano ang sasabihin mo? Kasi pag sinabi ni Lord, ano nung ginawa mo sa talent na binigay ko sa'yo? Ibig sabihin talent, di ba? Yung talent, unit yun ng money. Pag sinabi, anong ginawa mo sa buhay, anong ginawa mo sa mga gifts ko, ano sasabihin mo? Pwede pa ikuha na rin po muna si pastor para siya magsalita. Hindi mo pwede, hindi. Wala kang padrino sa langit, si Jesus ang padrino mo. Yung may blue check. Ay nako. Okay, Lord, give me a sign, give me a sign. Ayan, yung mga iba tinuturing si Lord na tinuturing si Lord na MMDA, tinuturing si Lord na na traffic light, gusto ng sign. Yun ng sign. Bigyan ni Lord ng sign, no U-turn. Di ba papadrino ayaw magbasa? Papadrino. Sasabihin, gusto, kakausapin ako, sandali, mag-o-offering lang ako, kakausapin ako, bibigyan ako ng matinding word ng Lord talaga. Ba't hindi mo basahin yung Bible mo? Nandun lahat ng word. Pagdating sa basahan, pagdating sa prayer, ayaw. Tapos sa Wattpad, kung makapagbabad sa Wattpad. Yung mga pastor natin, pagod na, stress na, lahat na lang na problema, doon natin dinala. Hindi ba pwedeng basa-basa rin tayo ng Bible? Aral-aral din tayo ng sarili natin. Eto, paano maging bukas ang isip? Paano maging sarado isip? Inggit. Paano maging bukas ang isip? Sahin ko verse 11. Mas bukas ang isip ng mga tao sa Berea kasi... Hindi pala kasi kesa. Bayan ang dyslexic ko talaga. Mas bukas ang isip ng mga tao sa Berea kesa sa mga taga Thessalonica. Ito na, gustong-gusto nilang makinig sa mensahe. Ganda. Gustong-gusto nilang makinig sa mensahe. Sino yung sasalta? Si Paul. Okay? Gustong-gusto nilang makinig sa mensahe. At araw-araw. Hindi po linggo-linggo, hindi buwan-buwan, hindi pag birthday, hindi pag may special occasion, hindi pag may problema lang, araw-araw. Ano yun? Araw-araw nilang tinitingnan sa scriptures, hindi po pinapatingin. Tinitingnan, sila mismo tumitingin. Tinitingnan sa scriptures kung totoo ba ang mga sinasabi ni Paul. Paano dinescribe ni Paul to? Hindi niya sinabi mas skeptical, mas mahirap paniwalain ang mga taga-Berea.
mas matigas ang isip ng mga taga-Berea, mas nagmamarulong ang mga taga-Berea. Ang mga taga-Berea ay mga head knowledge kasi tinitingnan pa nila sa scriptures, hindi na lang maniwala. Sinabi na nga ni Paul na servant siya ni Lord, hindi na lang sila maniwala dito sa man of God. Hindi, nagko-cross-examine sila at ang sabi ni Paul, yun ang sign na bukas ang isip ng isang tao. Mas bukas ang isip ng mga tao sa Berea kasi araw-araw nilang tinitingnan sa scriptures kung totoo ba ang mga sinasabi ni Paul. Kung modern day teacher to, ma-offend to eh. Ba't pa kailangan tingnan? Sinabi ko na nga eh. Ako na nga yung leader dito, sinabi ko na nga na yun sinasabi ng Diyos eh. Ba't titingnan mo pa sa Bible? Hindi ba pwedeng maniwala ka na lang sa akin? Di ba ganyan lagi application ngayon? Ba't mo patatanong yun? Ba't mo titingnan sa Bible? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Wala ka bang sense of loyalty? Wala ka ba? Rebelde ka? Lagi na lang tayo nare-red tag. Kung may red tag sa church, lagi na lang tayo nare-red tag. Tumitingin tayo sa scriptures, ikukumpara natin yung sinabi sa pulpit. Sandali po, medyo mo... Kuya, ate, sandali, yung sinabi mo, medyo kasi pag-usapan natin. Red tag, rebelde. Bawal na mag-isip eh. Bawal na mag-isip sa church eh. Ayaw na mga karamihan sa leader, ayaw may kasama nag-iisip. Ayaw may kasama nag-iisip, ayaw may kasama nagbabasa. Gusto lang nila kung ano yung sasabihin, susundin ng walang tanong-tanong. Yan, ang sabi ni Paul, ang taong bukas ng isip, yun, nagsusuri, nagtatanong. Nakikinig, nagsusuri, nagtatanong. Marami sa kanila ang naniwala. Kita nyo, ang dami naniwala. Tapos, ito na nakakatawa dito yung mga Hudyo na galing sa Thessalonica, yung mga inggit na sarado isip. Nung nalaman na nasa Berea sila Paul, nagpuntahan din sa Berea, nang gulo din dun. Ay, naku naman itong mga Hudyo na to. Ay, naku. Kaya lang sabi ni Lord mahalin natin yung mga Hudyo pero tira yung ugali. Naku naman talaga naman. Sasama na ugali din. Nanggugulo sila, iniwan mo na nga. O sige, kung ayaw nyo kami magsalita dito, doon na kami magsasalita. Tapos nung nalaman doon na pinapaniwala ka rin doon, nagpuntahan din sila doon, nanggulo din doon. Ay, naka. Paano maging bukas? Paano maging bukas? Ganito po maging bukas. So kung gusto mo na maging bukas ang isip mo, matuto ka magsuri. Matuto ka magbasa, matuto ka magdasal, matuto ka magtanong. Hindi yung tinatanggap mo lang lahat. Huwag kayo tanggap lang lahat. Kahit dito magtanungan tayo. Pag mag-PM kayo sa akin. Pag meron akong nasabi na hindi kayo pabor o hindi nyo naintindihan, mag-PM kayo, walang problema. Mababasa ko yan. Hindi ko pinapromise na sasagutin ko, pero mababasa ko yan. Si Bogs, may sinabi siya, ang ganda Kinontest niya yung sinabi ko nung isang episode Kahapon ba yun? O nung isang episode. Sabi ko, our reasoning is being clouded, confused na yung subconscious natin kasi yung source natin ng entertainment, yun din ang source natin ng news facts. Kaya, yung sa tingin ko, yung subconscious natin, nalilito na siya kung nasaan yung line between reality and fantasy. Between made-up stories like dramas and comedies and all that, and entertainment and noontime shows and news and current affairs na talagang nangyayari na dapat seryosohin, hindi na ma-differentiate ng utak natin kung saan doon. Sabi niya sa akin, sa tingin ko, hindi naman totally ganun. Sa tingin ko, kaya naman ng utak nating ma-differentiate yung kahit na galing siya sa isang source. Iniisip ko, tama rin Kasi diba itong Ruther TV, may comedy content ako dito Meron akong comedy content dito, tapos meron din akong Bible Ninja. Hindi naman siguro kayo nalilito dun, di ba? Pero, sabi niya kasi kaya tingin ko ganun dahil yung programs that are supposed to give us the truth, corrupt na rin sila. Nababayaran kasi. So, pababanguhin nila yung nagbabayad. Pababahuin nila yung ayaw magbayad. Tapos, bibigyan tayo ng mga kailangan para ipaparamdam sa iyo na dapat concern ka sa bagay na to. Wala namang katorya-torya. Balita ba yan? Nadulas yung isang artista sa banyo? Natapakan yung ingrown? Balita ba yan? Yung isang artista, crush din ng crush niya. Tapos sa news, nasa news, balita.
Ba't hindi nyo na lang doon sa noontime show pag-usapan yan, o doon sa mga talk show ng showbiz? Ba't nasa news? Alam niyo ba ibig sabihin ng news? Ang ibig sabihin ng news, these are all angles of what's really happening that are supposed to concern the people. News, N-E-W-S, North, East, West, South. Yun ang ibig sabihin ng news. North, East, West, South. Ibig sabihin, pag may nangyari, lahat ng anggulo titingnan mo. North, East, West, South. Ano nangyayari sa news ngayon? Nagiging commentary na lang. Kung ano yung political leanings o religious leanings o kung ano mang emotional leanings o kung ano basta what have you, kung anong leanings nung nag-sponsor ng news item, nung nagbayad doon sa newscaster, yun ang sasabihin nila, yun ang i-feed nila sa tao. Na itong taon to, masama itong taon to, itong taon to, mabuting taon to. Business na siya kasi. So, kaya tayo, turtang-turta na tayo, hindi na alam ng tao kung ano siseryosohin. Ganito ho maging bukas ng isip. Ganito. Kung gusto niyo maging bukas ng isip, magbasa kayo, makikinig kayo. Gustong-gusto niyo lang nakikinig. Makinig ho kayo ng makinig. Tapos, i-compare ninyo sa scriptures. Pag meron silang binigay sa inyong verse, kahit ako, may bigay ako sa inyong verse isa, puntahan nyo yun, tapos basahin nyo yung verses before and after that. Tapos tingnan ninyo kung tama yung pagkalatag ko o baka sinadya ko lang gamitin yung verse para sa akin. Naintindihan niyo po? Hindi po sila resurrected. Good Gem, ayan. Ma'am Gem, hindi po. Ayan, vision po yun. Malayo sa topic, ito question lang. Sa transfiguration, nung nakita nung mga apostle si Moises at Elijah, resurrected na po sila. Hindi po. Malinaw po kasi sa Bible na vision siya. Vision. Eh, so sa vision nakita nila Peter tsaka so it's a vision. So may possibility na yung kasi sa Abraham's bosom ang sabi ni Abraham hindi makakatawid. Di ba? Sabi ni pabalikin mo dun, sabi ni Abraham hindi pwedeng tumawid. So, pwedeng vision lang siya talaga. Vision yung dalawa. Okay? Because these two figures represent the old covenant. They represent what Jesus fulfilled. Yung i-fulfill ni Jesus, yun? The law and the prophets. Moses was there to represent the law. Elijah was there to represent the prophets, meaning the writings of the prophets and the writings of the law. The Torah and the Ketuvim, if I'm not mistaken. Ketuvim or Nevi'im. Basta the Torah kasi 'di ba tatlo yan, Torah, Ketuvim, Nevi'im, the law, the prophets, the writings. Okay, so si Moises, kaya nung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 25 ba yun? Sabi ni Jesus, I did not come here to abolish the law but to fulfill it. So yun fulfill niya lahat ng writing ni Moses tungkol sa kanya yun mga writings ng prophets tungkol sa kanya yun Kaya nung may lumabas dito sa atin na sobrang popular na naging viral na na video teaching ng isang pastor na ang sabi niya hindi naman salita ng Diyos yung Bible, ang inspired lang dyan yung Old Covenant daw, yung Old Testament, hindi daw yan inspired. Ang inspired lang daw dyan yung mga part ng scriptures na that talks about Jesus. If you understand the scriptures, everything zeroes into Jesus. The writings of the prophets and the law, everything is about Jesus. If you understand the whole picture, everything is about Jesus. So how can you say that the Old Testament is not inspired and has nothing to do with Jesus? Kaya yung mga nandun lang daw, yung tungkol lang daw kay Jesus ang inspired. So ibig sabihin, hindi mo naintindihan kung ba't may Old Testament. So lahat yan zeros into Jesus. Thank you po sa question. Okay, good question. That's a very good question. I'm not nervous at all. I don't feel any pressure at all. Pag nagpapamassage ka, laging tinatanong, okay lang ba yung pressure, sir? Ganun, no? Dito pag nagpapa-home service kami, okay lang ba yung pressure, sir? Gusto niyo pa po ng pressure, sir? Oo. Ang tanda-tanda mo na, wala ka pang trabaho, yung mga kapatid mo may trabaho na, ilang taon ka nang graduate, nakatambay ka pa rin. Nape-pressure na ba kayo, sir?
Yun ang pressure. Yun ang pressure. Wala ka pang asawa, ilang taon ka na, wala ka pang asawa, balak mo sa buhay mo, pressure. Okay, so, ayun, natatakot sila na tumalino, baka ma-expose. Yun nga eh. Actually, naging anti-intellectual ang church. Imbes na i-encourage, knowledge yan. Saan mo ilalagay yung knowledge? Sa totoo, sa kilikili. Saan mo ilalagay? Ba't kayo nagagalit sa head knowledge? Ano? Sabi ni prophet was it Micah or Hosea who said, my people perish because of lack of knowledge. What do you have against knowledge? Dapat ang labanan natin yung pride, hindi yung knowledge. Yung pride ang kalaban, hindi yung knowledge. People perish because of lack of knowledge. If you don't want knowledge, if we do not open our arms to knowledge, then we are welcoming ignorance. And ignorance is a very dangerous thing. Especially with the scriptures. Okay po. So, paano maging bukas ang isip? Makinig kayo lagi. Maging gutom tayo sa paikinig. Hosea 4:6. Was it Hosea 4:6? My people perish because of lack of knowledge. Pride ang kalaban, hindi po knowledge. Kailangan natin ng knowledge. Kailangan po natin ng knowledge. Okay? Knowledge that comes with humility. Kailangan may humility na kasama. Jesus was never anti-intellectual. Gusto ni Jesus yung matatalino. Yung matalino nga na kumausap sa kanya, sabi niya, tama yung sinabi mo, malapit ka na sa kaharian ng Diyos. Hindi naman si Jesus galit sa matatalino, galit si Jesus sa mayabang. Okay, so huwag po tayo mayabang. Okay, so paano maging bukas? Ito, tingnan nyo, ito mga nasa Thessalonians, ito mga Hudyo na to, mga naiinggit, mayabang to eh. Kasi gusto nga nila sila. Ito si dito pagdating sa Berea, hindi lang sila nakikinig. Kino-compare nila. Ito ang tanong, paano mo i-compare kung hindi ka nagbabasa? Sige, mga sinasabi ko dito, paano nyo i-compare sa Bible ninyo kung hindi nyo binubuklat yung Bible nyo? At sinasabi nyo, okay na, nakikinig naman ako kay Kuya Ruder eh. Siya naman yung Bible Ninja. Hindi ako si Bible Ninja. Bible Ninja program tong Bible Ninja para maging Bible Ninja tayong lahat. Hindi ako pinakamagaling sa Bible, wala akong ganung claim. Nakakaintindi lang ako pero hindi ako pinakamagaling. Kita nyo nga ako, nag-iisip-isip pa ako na I get things mixed up. Nakuha nyo? Paano mo i-compare kung hindi mo binabasa? Magbasa ho tayo. Okay? Magbigay po tayo ng time. Ulitin ko, magbigay tayo ng time. Kung paano kayo nagbibigay ng time sa paliligo, pagtututbrush, pagkain, kailangan ho natin magbigay ng time sa Bible. Okay? You choose between the two, first thing in the morning or at night before you retire at night. Kasi maganda rin yun eh, yung huli mong ginawa bago matulog, malaki contribution nun sa'yo eh. So, kasi nakastuck sa subconscious mo yun eh. So, basta bigyan mo ng time si Lord, no? And keep that awareness always. Para talagang pag may pinagdaanan kami, bubunutan ka talaga. Meron ka talagang huhugutan. Kasi kailangan yun. Tama yung sinabi ng mga matatanda, pag may isinuksok, may madudukot. Kailangan mo magsuksok ng salita ng Diyos sa kaluluwa mo. Kasi dadaan ka sa mga pagkakataon na magkakagipitan at kailangan mo bumunot. At wala kang bubunutin kung wala kang binasa. Wala kang pinakinggan, wala kang binasa, wala kang ikinumpara, wala kang pinagdasal, wala. Mag-devotion ho tayo. Kailangan po natin ng knowledge. Basta yung pride, patayin na natin yung pride na yan. No? Lahat po tayo, mga learners tayo. Mga student po tayo ni Lord. Lahat po tayo. No? Lahat tayo may kulang. No? Wala sa ating may monopoly ng knowledge. No? Isang tao alam lahat. Wala akong ganun. No? So, mag-devotion ho tayo, mag-pray tayo, no, mag-exchanges tayo ng ideas, no. Minsan hindi talaga lagi magtatagpo, ganun talaga. No? Ganun po talaga. Okay, so ayan. Basta ang salvation na kay Jesus, yan hindi mag-iiba yan. Basta focus ng lahat si Jesus. Focus ng lahat si Jesus. Okay. Pag pumunta ka na sa akin, tapos ang focus mo kotse, ibang usapan na yun. Magnegosyo na lang tayo, huwag tayo mag-usap ng Bible. No? Hindi naman masama yung negosyo. Pero kung Bible, Jesus pag-usapan, Jesus pag-usapan natin. Jesus pag-usapan natin. Hindi to tungkol sa magba-Bible ako para magkaroon ako ng abs. Sige nga, isipin nyo, nakakatawa pakinggan, di ba? Magba-Bible ako para magkaroon ako ng abs. Magba-Bible ako para maganda girlfriend ko. Nakakatawa pakinggan, di ba? Pero ginagawa nyo sa ibang mga pangarap nyo. So, magba-Bible ako para maging successful ako na doktor. Magba-Bible ako para magkaroon ako ng magandang bahay, magandang kotse. Pareho lang. Ang ridiculous. Magba-Bible ka para makilala mo si Jesus and that's enough.
Kailangan mo makilala si Jesus, because whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart, my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sabi ni Lord kay Abraham, I am your ultimate reward. Wala ka ho diyang maihihilera. Kailangan ho si Lord ang treasure natin, because where your treasure is, there your heart will be also. Where your treasure is, there your heart will be also. At kapag may treasure ka pa ng higit kay Lord, nandun yung heart mo. Huwag tayo maglokohan. Kung mas treasure mo yung bahay mo, nandun sa bahay yung heart mo, wala kay Jesus. Kung mas treasure mo yung girlfriend mo, nandun sa girlfriend mo yung heart mo, wala kay Jesus. Huwag tayo magbulahan dito. Kung nandun sa mga paborito mo mga TV series, kung nasa Netflix yung heart mo, kung hindi ka mapakali na parang naglalaway kapag hindi ka nakapag Netflix, parang masusuka, nahihilo, no, nandun yung heart mo sa Netflix, wala kay Jesus. Huwag tayo magbulahan. Okay po. Ibigay natin yung heart natin kay Lord. Si Lord dapat ang treasure natin. Pray po tayo. Ganun maging bukas ang isip. Okay? Ganyan po maging bukas. Open. So, let's pray together. Tapos, let's keep this awareness. No? Sabihin na mag-commit tayo kay Lord. Lord, maging open-minded po ako. Maging open-minded ako. Hindi ibig sabihin ng open-minded na lahat ng sinasabi nung nagtuturo sa'yo, tinatanggap mo ng walang tanong-tanong. Hindi ganun maging open-minded. Pagiging fanatic ho yun. Pagiging fanboy yun. Kung lahat ng sinasabi ko dito tinatanggap ninyo na walang pag-iisip, walang pagtatanong, walang pagbabasa sa Bible, walang pagkukumpara, hindi ho kayo nagba-Bible study dito, nagfa-fanboy ho kayo. Hindi ko po kailangan dito ng fans, kailangan ko ng kapatid kay Jesus. Magkakasama ho tayo dito. Hindi ko kayo fans club dito. Hindi ako si John Lloyd, kamukha ko lang. Ganon din yung mga leaders natin. Hindi po tayo mga fanboys, mga fangirls. No, hindi po. Kasama natin yan sila. Okay, so, magsama-sama tayo dito mag-aral, sama-sama tayo matuto kasi kailangan natin yan. No? So, having said that, kung meron naman kayong disagreement, huwag nyo naman i-contest sa harapan. No? Pastor, mali yung sinabi mo! Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Away yun. No? Lalo na kung nangungutang ka lang tapos hindi ka napautang ng church tapos nanggaganong ka. Huwag ganun. Huwag ganun. Okay, so. Ay. Respeto syempre. Pray tayo. Okay. Yun, sa mga kasama ko, sa mga kagaya kong teacher, ganun din. No, isipin nyo to. Hindi to tungkol sa atin. Okay? Maging ready kayo na na dapat open tayo, i-cross-examine yung sinasabi natin. Huwag tayong ma-insulto pag kino-cross-examine yung sinasabi natin. Pray tayo. Lord, maraming salamat po. We thank you, we honor you, we bless you. You are so good, you are so amazing. Salamat po. Thank you for reminding us, Lord God, that openness, Lord God, openness is needed, Lord, and openness is a responsibility. Openness is a privilege, Lord God, for us to receive from you, to listen to you, Lord God, and to compare, Lord, to open the Word, to read the Word, and re-examine the text, Lord. Salamat po. We ask for more wisdom. We ask for more knowledge. And Lord, we ask for more humility, Lord God. Check our motives, check our hearts, Lord God. Lord, ikaw po ang mataas, huwag kami. Maibaba po kami, ikaw po ang maitaas higit sa lahat. Panginoon, salamat po. Thank you for giving us your word, Lord God. We don't just study it, we enjoy it, Lord. Salamat po. Love na love po namin ang salita mo. Sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay, meron kang masasabi. Maraming salamat po. Thank you po. Ikaw po, Lord, enable us, Lord God, to always treasure you above all things, above anybody else. Treasure you, Lord God, for where our heart is, where our treasure is, there our heart will be also. Lord, you have our hearts, Lord. In Jesus' name, amen.